What is up sa inyo mga kalapatids? Nandito na naman tayo sa Prime Love. Siyempre, nandito tayo sa Dream Lock mga kalapatids. May binago na naman tayo sa mga breeders. Mas dinagdagan pa natin yung mga privacy nila sa mga kani-kanilang mga bakso. I-check natin yung mga pinagagawa na naman natin. Samahan nyo ko. Let's go! Yan nga mga kalapatid. So ito yung mga ginawa natin. Nalagyan natin itong plywood, tapos binutasan natin ng tigli 5 butas. Ayan. Kasi yung ilaw natin namamatay pa lang kapag mga alas 2 ng madaling araw, kasi nga breeding. Pinapahaba natin yung araw para mas makondisyon pa sila. So pag titignan mo dun sa loob, ayan medyo madilim, may privacy sila, pero pumapasok pa rin yung liwanag. Importante dyan yung hangin, tagusan lang, ayun makikita nyo, hindi naman nakasagad sa gilid yan. Tapos ayan, ganito yung itsura niya. Tapos ito lang yung hook niya para mabuksan natin, tapos nasasarado pa rin yan. Ganito yung itsura niya kapag nakasarado. Tapos may pito ayun. Tapos kapag i-hook natin ulit, ayun, ganyan lang. Ito yung mga itsura ng mga breeding boxes natin. Nilagyan natin to. Ayun, ito tingnan natin kung ano yung itsura sa likod. Ayan, nilagyan lang natin ng screw para i-hold yung itong plywood na to. Ayan. So yung sukat ng plywood na nilagay ko is 1 feet by 1 feet mga kalapatids. Tapos yung butas niya, ayan, mga 1 and 1/4 yung butas mga kalapatids. So yeah, ayun yung setup ko. Mas komportable yung mga hen na lumulukob. Kamukha nito medyo nasa baba. Yung mga breeders natin laging umiinom dito, ayan. So para hindi siya maistorbo yung privacy niya, ayan, ito yung naisipan natin na solusyon. Ayan, lagyan na lahat. So isa lang sana yung lalagay ko, ito lang. Kasi ito lang naman yung malapit sa painuman nila. So may extra tayong plywood, kaya ginawa na rin natin ganyan. Ayan, mas magandang tingnan mga kalapatids. Ayan. So sa malayo, zoom out ko. Ayan. Ganito yung itsura kapag malayo mga kalapatids. Yun nga, mga 10 days na silang magkasama. 7 to 10 days na silang magkakasama mga kalapatids. Malapit nang magsiitlogan itong mga 3 araw. May mangingitlog na dito mga kalapatids. Pero ano yung kondisyon nila, Kondisyon na kondisyon, ayan. Tapos dahil naghahabulan na yung mga barako, tsaka yung mga barako, hinahabol na nila yung mga kapares nila, ayan. Nag-ready tayo ng patoka dito, ayan. All day access nila tong patoka mga kalapatids, para anytime makakakain sila kung kailan nila gusto. Kasi mas maraming nutrients yung kailangan ng mga ibon natin mga kalapatids. Ayan ayun yung ace overall champion natin Tapos barako. Binabarkuhan tong isang barako din. Ito kapatid ni ni Kittle 120 ito. Kamukhang kamukha din niya. Mas kaagad lang talaga nag-mature si Kittle 120 kumpara sa mga kapatid niya. Na champion din. Ito champion. Ito yung Kittle 120 natin. Ayan nagkukondisyon Yun nga, sa observation ko sa mga ibon natin, kondisyon naman sila mga kalapatids. Maganda yung mga pups nila. Ayan yun nga, nagpo-flap up kasi winter dito sa Canada. Temperature ngayon mga +2 mga kalapatids, 2 degrees Celsius. Ito si 1817, yung Jansen na ubad. Ayun pumunta doon. Tapos ito yung bili natin yung mga barako natin, talagang walang sawa sa pagbabarako mga kalapatids. Hindi na sila mapipigilan. Pogi talaga nitong barako na to. Nagipag lips to lips pa mga kalapatids. Ayun. Dosing pares mga kalapatids. Ayan
Sino kaya magpo-produce mga kalapatids? Ayun o, nag-iyutan. Nag-istahan mga kalapatids. Siyempre, umakot yung mga barangay yan. Ayan sila. Tapos yung flooring natin. Ito yung flooring na ilalagay natin kapag breeding. Mapapansin nyo, hindi tayo paragi naglilinis. Tingnan nyo yung poops. Ayun o, nandun lang sa loob. Mga dry yan mga kalapatids. Ayun o. Nakakatulong din dyan is yung mga ventilation na dinagdag natin kamukha nito. Naglalabas yun ng hangin. Tapos ayun o. Basta ay umawat. Bahala kayo dyan. Maraming beses na nagkastahan itong mga breeder natin mga kalapatids. Kaya tapos ito din, nilagyan natin ng ganito. Kasi hindi na natin sila pinapalabas sa aviary. Para tutukan lang nila yung breeding natin. Para pumasok yung hangin, ayan. Nilagyan natin itong steel matting. Tapos para i-prevent na pumapasok, magsasabog-sabog yung hangin, nilalagay natin ito. Ganyan. Idea natin yan kay Mr. Stan Gawel. Tapos ventilation din tayo dito sa taas. Para sa akin mga kalapatids is napaka-importante ng ventilation sa totoo lang. Pag pumasok kayo dito sa loob ko, talagang mararamdaman mo yung hangin umiikot. Lumalabas tapos iikot lang din palabas mga kalapatids. Tapos ito yung tinatawag ko na drainage. Drain ng poops nila yan. Kapag umaga, kinakain natin yan. Tapos straight lang doon. Same thing din dito. Kada section, mahulog lang din doon. So, para hindi ko laging tinataas tong PVC na steel matting na to, PVC matting, ayun yung naisip ko. Lagyan na lang ng ganun. Para isang taas lang, kayod, tapon na lahat ng poops. Ayan. Yun lang yung mga idea ko dito sa kulungan. Kung ano lang yung mga naisip ko, yun lang din ang ginagawa kong mga kalapatids. So, makikita nyo talagang settle na sila sa mga box nila. Makikita nyo din yung mga yan, no? Lagi nang umuupo mga kalapatids. Tapos today, ayan, nilagay natin yung electrolytes nila kasi maraming mga enerhiya yung mga ginagawa nila mga kalapatids. Kaya kailangan natin i-back up yung katawan nila para sa breeding mga kalapatids. Ayun o, nagtikis yun o. Ayun mga kalapatids, isi-share ko lang to para pag gumagawa kayo ng loop, ayan, may mga idea kayo. Tapos idea din to ng mga iba mga kalapatids, ina-adapt ko lang dito sa prime loop. Kamukha nung ito, mas privacy yung mas maraming privacy yung ibon, mas komportable sila mga kalapatids. Ayun, success mga kalapatids. Jansen Hubens natin yan, cross ng kapatid din yan ni Kittel 120 mga kalapatids. Ayun. Itong hen, ace bird yan mga kalapatids, old bird. Ayun, o. Ito naman checker, din yung pang-ano natin. Top 2 natin, ayun din o. Oh, success. Ibig sabihin happy sila sa ginawa na naman natin sa mga nest boxes nila mga kalapatids. Hopefully by next week Sabado may mga itlog na silang lahat. Ayan. Ayan o, kumakain. Ito yung Porsche 911 natin mga kalapatids. Ayun. Tapos mas maraming ventilation sa kulungan mga kalapatids, mas maganda. Kamukha nito, maramdaman mo yung hangin pumapasok kahit na malamig. Tapos ito, nilagay na natin yung water heater sa tubig nila para hindi nagpo-frozen kasi 24/7 nila. 24/7 may access sila dyan sa painuman, sa patuka, sa grits nila. Ayan o, hilera ng grits nila yan o. 24/7 access kapag breeding. Ganyan yung mga ginagawa natin. Ayun, nag-aabulan, no? Baka malapit na magsisitlog. Mga 5 days siguro magsisitlog na itong mga to. Kumakain po sila.
ayun. Dito ko na tatapusin tong vlogs mga kalapatids. So, kung nagustuhan nyo tong vlogs, please like, share, and subscribe naman dito sa Prime Law Pigeon Racing mga kalapatids. So, taga-Canada po tayo dito sa lugar na puro yelo at lamig. Pero pag summer, syempre may karera mga kalapatids. Ayan, no? So, yeah, i-like mo, i-share mo, i-subscribe mo dito sa Prime Law Pigeon Racing. So, Prime Love here from Edmonton, Alberta, Canada, representing Philippines. Ingat sa inyo mga kalapatid, happy flying sa mga may karera. Bye-bye! See you guys next vlog.